Napapansin ba ninyo na halos hindi na ginagamit ng San Miguel Beer itong si Jeron Teng? Ang tanong ngayon ay baka ito ay posible na i-trade na ng San Miguel Beer dahil nangangailangan sila ng mga bagong player. Siyempre, hindi naman siguro kaagad-agad na iti-trade si Jeron dahil nasa kalagitnaan ng playoff series itong San Miguel. Pero malamang pag natapos itong konferensya ay i-trade na ang nasabing player dahil sa ngayon nakikita natin na hindi na talaga ito ginagamit at ayon dito sa reports mukhang tinitignan o kinoconsider na ng SMB yung posibilidad na baka itong si Troy Rosario ay hindi mapunta sa kanila dahil ang balita natin nag-offer na dito ang Converge Fiber Xers at actually malaki daw yung in-offer at kinoconsider na yan ni Troy. Kung tumanggi man si Troy do sa offer ng Converge, baka dito naman yan mapunta sa Hinebra or malay natin sa TNT dahil meron mga bali-balita na umiikot na kinausap daw ng MVP Group itong SMC na pabayaan na lang daw sa kanila si Troy at Ibalato. Hindi pa natin alam kung ganyan nga mangyayari dahil sa bandang huli si Troy Rosario ang magde-decide kung saan team siya mapupunta. And of course, kung gusto ni Troy sa SMC, wala rin magagawa MVP Group. So abangan natin. As it is, makikita natin dito na meron talaga ditong magandang performance. Ito si Troy Rosario at yan ang dahilan kung ba't ang balita noon gusto siyang kunin ng SMB para kay Jeron Teng. Pero naging unrestricted free agent na itong si Troy. So itong si Jeron Teng malamang yan ay ite-trade para dito kay William Navarro if ever na kinakailangan. Kaya sa ngayon, wag na tayong magulat kung dito man sa semifinals or sa finals kung umabot yan ng SMB ay hindi na gamitin ito si Jeron Teng. Dahil iniiwasan nila na magka-injury ito dahil syempre pag may injury, hindi mo na mai-trade ang nasabing player. So malamang yan talaga ang plano ng SMB. Sinabi ni Coach Timko na maganda naman daw yung Game 2. Nagkataon lang talaga na mas mabibigat yung natira ng San Miguel Beer at na-score. At pinoint out din niya na ang dahilan kaya sila natalo ay dahil nakawala itong si Terence Romeo noong overtime. At ang nakita nating dahilan, katulad nung pinoint out natin sa nakaraan nating video, na ang dahilan dyan ay dahil hindi niya nalagyan ng tamang bantay itong si Romeo. Si RJ Abarientos kasi ang gumwardiya dito kay Terence at nag-take advantage si Romeo dyan. So sa susunod na game dito sa game 3, tingin ko malamang ang ilalagay dyan ni Coach Tim Cone ay itong si Maverick Ahamnisi o kung sino pa man na mas malaking guard. So yan ang aabangan natin. As it is, itong si Terence Romeo, isa yan doon sa mga dapat pigilan ng Barangay Ginebra para sila ay magkaroon ng advantage at manalo dito sa game 3. Ang game 3, alam natin, out of town yan sa Cavite. At syempre, pag out of town usually, ang mga fans ay pabor o talagang heavy ang support sa Ginebra. So yan ang magiging bentahin nila dito sa game 3. So abangan natin. Pero bukod doon sa crowd support, syempre kinakailangan ng Ginebra. Ang ipagpatuloy lang nila yung strategy nila nung game 2 kung saan maraming mga players na nagkaroon ng support para dito kay Justin Brownlee. Yes, nag-take over si Brownlee noong 4th quarter, pero marami siyang nakuhang suporto sa iba't ibang players, particular na dito kay Japet Aguilar. Kaya sa tingin ko, itong Barangay Ginebra, kapag minmaintain nila yan, magiging maganda ang tsansa na sila ay mas mananalo dito sa Game 3. Yung local support ang very important dito para sa Barangay Ginebra at yung depensa nila dito sa mga scorers ng San Miguel Beer. So yan ang aabangan natin. Pagdating naman dito sa trade front, tahimik ngayon ng Ginebra at hindi siguro yan gagalaw. Dahil sa tingin ko, nakafocus sila dito sa pagkuha kay Troy Rosario at nag-aagawan ngayon ng Ginebra at Converge kung kanino mapupunta ang tinatawag natin na very much na in demand na unrestricted free agent na si Rosario. Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay tahimik pero sa totoo lang marami silang mga pinaplano para mapalakas yung kanilang lineup. Kinakailangan lang talaga nila na mag-focus ngayon at para madetermina kung sino yung mga players na pwede nang bitawan at sino yung players na mananatili. Ang isa kasing dahilan kung ba't itong Magnolia parang hindi makagalaw pagdating dito sa trade ay pinag-aaralan ng management kung ano ang gagawin sa kanilang coaching staff. Alam naman natin na maraming mga fans gusto na mapalitan si Coach Chito Pictolero pero mukhang meron daw itong sabi nating support mula sa upper management. Pero parang nape-pressure na rin ang management dahil ang tagal nang hindi nagcha-champion itong Magnolia Chicken Templados. At hanggang ngayon syempre ang SMC nakita naman natin ang laki ng binigay na budget dito sa Magnolia sa Governor's Cup. Doon na lang sa quality ng imports makikita ninyo yan. So pinag-aaralan mabuti ng management kung ang solusyon ba dito sa Magnolia ay kumuha ng mga bagong players
or kung palitan yung coach at hayaan yung coach ang mag-decide kung sinong player ang kukunin. Kaya iyan ang dahilan. Hanggang hindi nare-resolve ba ng Magnolia yung tinatawag natin na deadlock dito sa coaching situation, hindi sila makakagawa ng trade. Dahil syempre, kung papalitan mo yung coach, intayin mo muna na yung coach ay maging pamilyar sa players bago mag-decide kung sino yung mga gusto niyang kunin at tanggalin. Ngayon, kung mananatili ito si Victolero at yan na final decision, iyon, pwede nang gumawa ng moves ang Magnolia pagdating sa trade. Pero sa ngayon, dahil parang nahahati ang management kung papalitan si Victolero o hindi, yan ang dahilan kung bakit parang itong Magnolia ay hindi gumagalaw. Dahil syempre, kung ikaw Magnolia, gusto mong siguraduhin na ayos na yung sitwasyon dito sa coaching staff bago ka gumawa ng kung ano mang move pagdating sa player movement. Dahil syempre, gusto mo na yung coach mo, kung si Victolero man o kung papalitan, ay komportable dito sa mga players na iyong nasa lineup. Kaya yan ngayon ang aabangan natin dito sa Magnolia Chicken Templados. Kapag ang itong Rain or Shine Elasto Painters ay hindi nanalo dito sa Game 3, tapos na ang serye. Yes, kinakailangan mo ng 4 wins para makaabante sa finals, pero imposible yata na talunin nila ng 4 na sunod itong TNT Tropang Giga, lalo na sa nilalaro ng TNT. At alam natin na itong Rain or Shine ay gagawin na lahat para manalo dito sa Game 2 o sa Game 3 rather. Pero supposing na matalo nga ang Rain or Shine dito sa TNT Tropang Giga, ano ang mangyayari dito sa kanilang koponan? Alam natin maraming batang player itong Rain or Shine Elasto Painters. At kapag yan ay nakagawa tayo ng paraan, sabi nga ni Coach Cheng Giao, na ma-level up yung kanilang experience, magiging mahusay at championship contender yan. Pero sa ngayon, ang tanong ay kinakailangan bang gumawa ng trades itong ROS para magkaroon sila ng mga veterano na tutulong dito sa mga bata nilang players. Dahil parang yan ang nagiging problema. Sa ngayon kasi, nakita natin na yung championship experience ng TNT ang nagiging main difference dito sa serye. So baka kinakailangan kumuha ng mga batang players nitong Rain or Shine Elasto Painters at yan ang aabangan natin. Kung sakasakali na itong Rain or Shine nga ay masweep nitong TNT Tropang Giga, baka kinakailangan na sila ay magkaroon ng mga trades. Kung titignan ninyo yung bench ng Rain or Shine, actually ang dami nilang players dyan na gustong kunin ng ibang koponan. Kapag bench depth ang pinag-uusapan, palaging sinasabi ng mga observers ay San Miguel Beer. Pero sa totoo lang, itong Rain or Shine, ang lalim din ng bench nila. At kahit sino dyan ay pwede na maging starter. Ganun kalalim yung bench nitong si Coach Cheng Giao. Kaya hindi na ako magugulat na if ever mag-decide na gumawa ng trade itong si Coach Cheng, aba maraming mga teams ang magkaka-interest dyan. Dahil nakita naman natin kung gaano kahusay yung mga players ni Coach Cheng Giao. Pinahirapan nga nila. Actually, tinalo nila itong Magnolia Chicken Templados. Kaya kung magkaka-trade dyan, hindi problema sa Rain or Shine. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, kay Junjun, Angie Patpat at B-Boy Matas. Pinapati din natin si Mitch Bagares, si Anthony Alon family, Katsakino Dukusin, Jonel Alagon at Celino Valles family, si Alfonso Dindin at Terdy Balaba. Pinapati din natin si Renzo Martinez, Juan Solege, Katsakino Dukusin, si Enju Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.